Magandang araw po sa inyong lahat. Elmer Toledo, aka Papa L. Asal-aso, isang tunay na tao, usapang kanto pero totoo mismo. Kapit tayo. Yan po, andito na tayo sa ating segment na kung ikaw ay may sikreto na gusto mo na ikwento, PM mo lang ako. Ayan, ako ang magkukwento dito sa Lihim na Liham. Senaryo summarization ng ating storya. Last week po, ang nag-send sa atin ng lihim ay tago natin sa pangalang Mariel. Si Mariel ay may naging kalaguyo o kasintahan or whatever, karelasyon. May nagkaring karelasyon siya sa online, social media, and then nalaman niya na may asawa pala ang kanyang naging karelasyon. At itong nakarelasyon niyang ito ay ikinalat yung kanyang mga video, yung kanilang mga video. Kumbaga nagkaroon sila ng sex video. Ayan, nakumalat. And right after po na ibaba or tapusin natin yung live, may naglihim po sa akin na isang lalaki. Ngayon, tunghayan natin sa lihim na liham kung sino sa tingin nyo ang nagliham sa akin. Ito na ba si Jake? Ang lalaking may asawa na pangalan ay Jake. Ayan po. Hi Papa L. Medyo masagwa ata at pareho tayong lalaki. May gusto akong i-share na kwento sa'yo. First time ko napanood ang live mo. Actually, may tumawag sa akin na naka-shadow watch sa'yo. So, sa mga nanonood po sa labas dyan, dapat pala ginigreet ko rin kayo talaga. Magandang araw po sa inyo at maraming salamat po sa panonood nyo. Ayan. Naka-shadow watch sa'yo. Sa kwento ni Mariel at Jake ito. Tinawagan ako ng isang TikTok friend ko dahil parang similar yung description ng babae sa kwento sa babaeng nanloko sa akin dito sa TikTok. Ang tanong ko naman sa'yo at sa viewers mo, kupal ba ako dahil ilalahad ko ang kwento ko? Kape muna tayo. Parang masarap magkape rito yung ganyang kalaking baso. Gusto ko lang ipaalala sa lahat na di lahat ng taong nagmukhang biktima ay anghel na nademonyo. Minsan, karma din maituturing ang mga masasamang bagay na nangyari sa isang tao. Lalo kung may ginawan din ito ng kalokohan. Di ko naumpisahan ng lihim na liham mo. Inantay ko ma-upload sa YT ang buong storya. Salamat. Mag-subscribe ka na rin. At doon, naintindihan ko kung bakit naalarma ang kaibigan ko at tinawagan ako. Kung wala ngang YT, kung wala ngang YouTube video, ay hihilingin ko sana sa iyo na baka pwede makakuha ng kopya ng liham. Bakit ako apektado? Malalaman nyo yan. Real name ko, ewan ko kung I need to say this. Kasi ang sabi, real name ko. So, totoong pangalan niya. Ano kayo guys, sa tingin nyo, do I need to mention the name? Or tago ko na lang din siya sa pangalan? Or whatever. Ayan, hindi, kasi medyo sensitive, di ba? Kung napanood nyo naman yung, basahin ko, hindi seryoso tol, kung halimbawa ikaw yung nag-send ng message sa akin, halimbawa lang, ikaw yung nag-send ng, no, first name lang talaga kasi. Hindi kasi iniisip ko dito, baka mawalan ng tiwala sa akin yung mga gusto pang mag-send ng liham. Banggitin ko, sa bagay, siya rin naman yung nag-send eh. Yeah. Tagabasa lang naman ako eh. Bahala na siya. So ready na kayo sa pangalan. Ayun, sabi rin ni Punisher, sinabi niya eh, disclaimer, but
I need to do what I need to do. First time ko to. Kaya medyo hindi ko rin alam gagawin. Real name ko ay Lloyd. Ano Lloyd, sabihin ko ba? Hindi, eto na. Seryoso na. Siguro si Lloyd nasa highway ngayon. Magpa-file ko muna kahit shoulder lane. Hindi, seryoso na. Medyo mahaba yung liham eh. Real name ko po Maria. May nagre-request po sa akin. Kanina pa siya, simula nung live ko. Maria yung pangalan. But anyways, let's finish the story. Kinakabahan tuloy ako bigla. So, ayun. Tapusin ko lang to. Real name ko ay Denise. Pero wala naman masyado nakakaalam niyan sa TikTok. Iba kasi handle ko dito. Mahilig ako kumanta at maggitara online. May tattoo din ako at may kaputian. Sabi nila gwapo din ako. 30 years old na ako and I'm living alone in a 2-bedroom condo na regalo ng parents ko nung nag-college ako. Isang room ay converted sa music studio ko kasi nga passionate ako about my music. Yes, may savings din ako dahil may high-paying job ako sa umaga. I have my own car and masasabi kong I'm living a bachelor's life. Mayabang ba? I'm sorry. Promise, relevant lahat yan. Relevant yung mga info na yan. Hindi yan alam ng mga nagiging kaibigan ko sa TikTok. As I try to keep my private life away from social media. Kaso, may nakaalam kasi humingi ng favor to help record a song. Ang mali ko, sa kondo ko pinapunta and nag-inom kami after. Kaya nalaman what kind of life I have. Pandemic times ito. And parang same timeline noong kinukwento ni Mariel. I met a beautiful curvy morena woman on TikTok. Maganda siya pumorma. And her long hair is always neat and nakaayos. Mahilig din siya mag-ayos ng muka. That, I like that in a woman. Yung maalaga sa sarili. She likes wearing cute and sexy outfits. Napadaan siya sa live ko minsan. Binati niya ako. Sabi niya, ang pogi mo naman. Natawa ako. Sabi ko pa nga noon, wag mo ako binobola. Mas gusto kong seryosohin mo ako. Nagtawanan kami. Pag-check ko ng profile niya, wow, I was enchanted by her. Ang ganda ng muka and I like curvy woman. Lalo pang malaki ang dibdib. Attracted talaga agad-agad. And yes, L na L ako sa kanya. Sa mga contents niya, kita ring mabibilog ang kanyang puwitan. Balakang at hita niya. Gigil talaga ako sa kanya. Hanggang isang araw, nag-join na din siya sa live namin. Kaso, di pa siya maka-open ng cam noon. Pag siya naman ang naka-live, nadayo din ako sa kanya at pinapaulanan siya ng gifts. Isang araw, nadulas ang tropa ko. Type na type ko siya. Sabihin na nating si Mariel, itong babaeng ito. Sa pagkakataong ito ay nadulas na din ng kwento yung friend ko. Medyo exaggerated nga lang kasi sinabi na mayaman ako. Oo, aminado akong uhaw ako sa pag-ibig at this time or at that time. Dahil sa kaka-lockdown ay naghiwalay kami ng GF ko. Dumating si Mariel sa buhay ko na medyo vulnerable pa ako. Andali ko na fall at kinilig sa kanya. Inamin din niya na may 3 kids na siya and solo provider siya. Humanga ako sa tapang at tibay niya sa paglaban sa buhay. Base sa mga kwento niya.
Dito, madalas na kami magkausap sa Messenger at nag-umpisa na kami magtawagan at mag-video call. Kwentuhan kami about our childhood, mga hilig namin sa buhay at madami pang bagay. Ramdam kong parang nagiging totoo na yung kwentuhan namin at nahuhulog na ako. And one time, nalaman ko na namumroblema pala siya sa pera dahil kapos siya at need niya ng medicine para sa sarili niya at para sa food at milk ng mga bata. Di pa kasi siya nasahod noon, naswelduhan. At bago pa lang siya sa work niya as an online encoder. O di ba? Kahawig din doon sa story ni Jake at ni Mariel. Kaya napaisip akong magpadala ng kwento. That time, madami na din naman siyang nakukuhang gifts sa live and through GCash. Pero tinawagan ko siya. And I asked kung okay lang siya. Doon, ipinagtapat nga niya na kapos nga sila kasi bago pa lang siya sa trabaho and yung mga magulang niya lang ang tumutulong sa kanya for the meantime. Pinadalhan ko siya ng GCash. Ayan, tayo as assistance and kinuha ko address niya para mapadalhan sila ng food supplies nila para dagdag pogi points. I baked some cookies at lasagna para naman ma-happy siya. Nung matanggap niya ang mga pinadala ko, tuwan-tuwa sila. She even sent me a video na nagpapasalamat ang mga bata at masaya silang lahat na kumakain ng mga niluto ko. Eto na nga, at this point, bulag ako sa katotohanan na madami siyang kausap at gifters. Sa makatuwid, maaaring hindi lang ako ang nagbibigay sa kanya. Minsan, tumawag siya na umiiyak. Umutang siya sa akin ng 5K. Red flag sa akin to. Napakalambot ng puso ko sa kanya. Sabi niya, no, ako lang yung nagsabi nun, yung red flag sa akin, pasensya na. Napapareact ako nang wala sa oras, pasensya na. Umutang siya sa akin 5K. Napakalambot ng puso ko sa kanya. Sabi niya, ibabalik ko after 5 days. At need niya lang naman daw at delay ang sweldo. Pumayag ako. After 2 hours, tumawag siya at nagpasalamat sa akin. Ang ganda ng smile ko. Kinilig ako. Ramdam ko na hero ako. Maya-maya, nag-video call siya. Pagsagot ko ng tawag niya, naka-lingerie lang siya. Solo lang daw siya sa kwarto. Inaakit niya ako. Ramdam ko, lalaki lang naman ako, na pag inakit ng type ko ay instant akong titigasan. Napahawak ako kay Junjun na unti-unti nang tumitigas. Nakita ko na humiga na din siya sa bed at inayos ang camera sa pwestong makikita ko ang kabuuan niya. She played with her melons. At talagang nabaliw ako. Inilabas ko na si Junjun. Hinimas ko na. Dumako na ang kamay niya sa ari niya. At nilaro din yon hanggang makaramdam siya ng release. She watched me hanggang labasan ako. And natuwa siya. Gustong gusto din niya. Gustong gusto din niya ang itsura ng Junjun ko. And nag-promise na magkikita kami soon. Hinangad kong dumating na agad yung araw na yon. Eto na nga. Dumating ang araw na napag-usapan na babayaran niya ang utang sa akin, which is 5 days. Okay lang din naman if di niya mabayaran. At hibang ako sa kahumalingan sa kanya. Pero yes, binayaran niya. Paulit-ulit na din kami naghubaran on cam. Minsan sabay pa kami naliligo at akala ko ay kami na. Kaya ang saya-saya ko palagi. Napaka-sweet and caring niya. May ilang beses pa siya
nanghiram sa akin ng pera, pero may times na nagkukusa na akong magpadala ng groceries sa kanila. Minsan may mga items siya na nire-request na isama sa padala. Okay lang ako ng okay. Pinakamasayang araw, bumaba na ang restrictions ng lockdown. Sabi niya ay papunta siya sa isang grocery, and if I want, i-meet ko daw siya doon. And of course, marupok ako. And naisip ko na din mamili ng mga needs ko. Hinanap ko siya sa store. May nakita akong babaeng mga 5'1" ang height, chubby, with long hair. Nakilala ko yung damit na suot niya. Nakatalikod siya sa akin. Tinawag ko siya. Pero nandun yung kinakabahan ako na halos lumabas na sa bibig ko ang puso ko kaka-anticipate ng paglingon niya. Mariel, paglingon niya, naka-face mask siya. Pero alam ko, naka-face mask siya. May nagre-request kasi ulit eh. Pero alam ko nag-smile siya gawa ng kanyang mga mata. Sabi niya, Dennis, finally, sabay yakap na mahigpit. Ramdam na ramdam ko melons niya na sumiksik sa katawan ko. 5'10" ang height ko. And ang cute namin tignan. Lagi ko hinahawakan kamay niya at inaamoy-amoy. Tawa lang siya ng tawa noon. Tinanong ko siya if busy siya that day. Hindi naman daw. Sabi ko, mag-coffee kami after mag-shop. Nagbiro pa siya na basta ba libre ako. Siyempre, sagot ko yun. Pag-check out namin ng mga pinamimili namin I insisted on paying for both our groceries. Sobrang saya niya at yumakap ulit sa akin. Walang paglagyan ang saya ko that day. Ayan. So habang huihigop ako ng kape, pasensya na doon sa mga nagre-request ng guest request. I don't know who they are. But ewan ko kung I need to say this to sa live, but lihim na liham ay sikreto. So don't worry. Hindi ko sasabihin kung sino kayo. Pero kung halimbawa na kayo to at gusto nyong umakyat sa live ko, para nyong inamin yung kwento ay para sa inyo, di ba? Manahimik na lang kayo. Natawa lang ako. Hindi kasi kapangalan eh. Mariel, and then how many times na nagre-request yung isang TikToker. So but anyways, I'm just having fun here. Okay? So, Papa El moderator ako, nakita ko name ng. O di ba? Meron, di ba? So yun nga. So yun. Pasensya na. I need to say it. Kasi I'm just having fun here. We're all just having fun here. Okay? So dumiretso kami sa isang coffee shop. Dumiretso kami sa isang coffee shop na bukas at nagmerienda na din. She asked if I can buy some food items for her kids. And yes, binilhan ko ng isang box ng assorted na pastries. Ewan ko kung tama yung pronunciation ko. Ang mga bata. At hinatid ko na siya pauwi sa kanila. Nung nasa tapat na ng bahay nila, sabi niya, salamat sa lahat-lahat ng ito ah. Angel, anghel kita kasi. Wait lang ah. Ayun, anghel kita kasi lagi kang andyan for me. Pinapasaya mo ako at ang mga bata. And she kissed me sa lips na naging maalab. Pero kailangan naming awatin ang aming mga sarili dahil bumukas na ang ilaw sa labas ng bahay nila. Para kaming teenager na takot mahuli. Na nag-momomol. Hindi ko gets yung. Para kaming teenager na takot mahuli na nag-momomol. Ayan. Ilang beses pa naulit
na nagsasabay kami mag-grocery at hatid sundo ko na siya. Tuluyan ang nawala ang restrictions ng pandemic at mas naging mas malaya kami sa pagkikita. Although, pag weekends di ko siya mayaya kasi may chores daw siya and days for the kids yun. Naintindihan ko naman yun. Then we planned our next shopping trip. Kaso sumama pakiramdam ko. Then she asked me if she can come to my place. Ipagluluto daw niya ako para naman daw may kainin ako. She cooked and stayed with me. Inalagaan niya ako. Di siya umuwi or nakauwi nung gabing yun. Ayoko din naman na di siya maihatid. Baka kung mapano siya. Di ko na namalayan na nakatulog siya sa tabi ko. And I woke up na may yakap-yakap ako ng hating gabi. I almost forgot na andun si Mariel. I needed to use the toilet at dali-dali akong bumitaw sa kanya. Nagising siya and worried siya na napabangon din. Sabi ko, kaya ko naman. Pero sinamahan niya ako. In-encourage niya akong kumain ng kahit konti. Sinigang ang niluto niya. And I ate na din. Uminom na din ako ng gamot at natuwa siya. We went back to bed and nakatulog din kami. If I'm not mistaken, nagising ako ng madaling araw na feeling better na. Pero napaungol ako. Napaungol ako. Na-realize kong may masarap na sensation kay Junjun. And I realized na nasa bibig ni Mariel ang Junjun ko. I was hard as hell. And dahil tigang din ako, sobrang rupok ko. Hinagilap ko ang ulo niya at idiniin ko yon kay Junjun para mas masagad niya ang pagkakasubo dito. Then umangat siya at umupo sa legs ko. Hinalikan niya ako and kita ko na wala na lahat ng saplot niya. Nabato-balani ang mga mata ko sa napakalulusog niyang melons or dibdib. At sarap na sarap akong hinimas-himas at pinisil-pisil ang mga iyon. Maya-maya ay ihinilamos ko sa mukha ko ang mga dibdib niya at pinaghahalikan na sip-sip ang mga ito. Ramdam kong basa na din siya. At inupuan ang naninigas kong sandata. Malupit siya sa kama. At nakadalawang round kami nun. Natulog na kami after. At sabi ko, baka mabinat pa ako sa kalandian namin. Natulog kami nakasmile at magkayakap. Kinaumagahan, nagising kami ng mga 9 a.m. na. Nagising kami sa tawag sa cellphone niya. Friend niya ito. Nagyayaya na magkita sila. Babae. Nagtanong siya if kaya ko na ba kumilos. Sabi ko, I'll be fine. Sige na. Kaso di kita maihahatid. Pasensya ka na. Sabi niya, okay lang naman daw. And baka mamalengke na din siya. So I gave her a grocery money. Nag-shower siya and left. Nag-chat siya and nag-send ng ang picture nila nung friend niya na maahaba ang buhok at tisay. Sana daw sa next time kasama nila ako para ma-meet din ako ng friend niya. I said yes. Sa next, join ako. May updates with pictures. Jowa lang, di ba? Sinong di kikiligin at di mapapaisip? Napaka-green flag niya. Napaka-green flag niyang kapareha. Dumating na ang next time. Sabi niya, magkita na lang kami sa coffee shop na favorite namin. Sabi ko, shower lang ako, then susunod na ako. Then she asked me if I can get Yossi for them. Sabi ko, sige. Yung friend nagpabili din ng 2 pack. And babayaran na lang daw sa akin. Ako naman okay lang sa akin at dumiretso na ako doon. Pagdating ko sa place, napaisip ako.
Yung friend, ibang-iba ang itsura sa pictures at sa TikTok. Kapit sa filter at catfish. Inabot ko na ang mga yosi nila at nagkwentuhan na kami. Then reality hits me. Pati pala si Mariel ay malaki ang pinagkaiba ng itsura in person and sa pictures at videos. Di ko lang pinapansin kasi maayos siya and may feelings ako sa kanya. Saka paano ko makikita ang mukha niya if laging naka-crop top na low neckline, nakita ko ang kaumbukan ng mga dibdib niya. Niyaya ko na sila mag-order. Nagbiro ako na baka paalisin kami if tatambay lang na walang order. Natawa sila ng friend niya. Medyo nagulat lang ako na pala ang magbabayad sa coffee and food naming lahat. The friend ordered a few items on the menu. Ako din pala magbabayad. But I enjoyed their company naman. Mag-uuwian na kami. Siyempre, si Mariel, ihahatid ko automatic. Si friend, out of way in any way. Sabi ni Mariel, B, bigyan mo na lang siya pang Grab. Nalusaw utak ko. Nagabot ako ng pera dahil tinawag niya akong B for the first time. I know what you guys are thinking. It was so messed up. Nakauwi na din ako nang na-realize ko ding ako din ang nagbayad ng yosi ng friend niya. Mamaya ako itutuloy. Nakita kong sumeryoso mukha ni Mariel nung nasa biyahe na kami. She was reading a text message. I asked her kung ano yun. Sabi niya tita niya. Di siya pinahiram ng money kasi enrollment ng kids. Need niya ng pera. I asked her how much was it that she needed. She said 30K kasi partial tuition ng kids and books. Sabi ko, try mo munang gumawa ng paraan pag wala na. I'm here. Alam kong nahihiya siya and she said thank you with a faint smile. Bumilang ng 2 days bago siya nagsabi sa akin na wala na siya malalapitan. So I lent her the money and we made out. Napansin ko lang after nun, medyo naglaylo siya sa TikTok. Sabi ko, baka busy lang siya sa work. Ayun, pasensya na, ulitin ko. This is the first time I read the message, so I didn't know that that's how long it is. Sobrang detalyado. Yeah. Hindi ko alam kung may kikakat akong letter, but we're almost done. Kasi nga, ayun, baka naiinip na si Reggie kung ano nangyari kay Mariel. At gusto ko malaman din. Gusto ko rin malaman kung sino yung nagre-request ng papakyatin natin, pagbigyan natin. Ayun. So, dumalang na din ang chats namin. So, I tried calling her on Messenger. Di niya sinasagot and worried na ako. Kasi baka kung ano nangyari sa kanya. I asked her friend nung hinanap ko sa TikTok, di din daw niya alam. Pero may post na magkasama sila ng 2 days ago. Nagtataka na talaga ako. Oh, this is after the 30,000. I was surprised nung makita kong block na ako sa social media niya. I'm devastated. I was leaving her messages for days na unread lang. Tapos now, I block na ako. I didn't know kung ano ang nagawa ko. Or bakit nagkaganon. Painful. Para mailabas ko lang feelings ko, I went live sa TikTok. I was just singing. Nakita ako ng mga tropa kong singers din. At nag-jam kami. Nahalata nila na malungkot ako at nagkakayayaan ng online inuman. And somehow, nabigyan ko sila ng idea why I'm like that. Biglang may nag-comment sa baba. Si Mariel ba yan? Nagulat kami. Kasi di namin kilala yung nag-comment. And di naman kami nagpapangalan. Which is happening right now. Ang kulit. Ito, mamaya ako magbabasa ng mga comment. I invited him to join.
Sabi niya, nagbabaka sakali daw siya na alam ko kung asan si Mariel and her friend. Kasi they owe him money and block siya doon sa dalawa. Same kwento. Teka. Kaya pala mahaba at detalyado yung istorya. Wait, so yun nga. Akala niya ay okay din sila, pero mas inclined nga siya dun sa friend. Nakikaskas pa sa card niya ng AirPods at Apple Watch. Then, in an instant ay gone. Shock to the core kami ng tropa, kahit ako ngayon. Ilang days pa, may mga nagme-message sa akin dahil nakita daw niya dati si Mariel na nagjo-join sa live ko. Biniro ko pa, inutangan ka din? And yes, putya. At this point, I felt stupid. The catfishing pala. I didn't see it as a red flag. Then nalaman ko na sa mga araw na di pwede si Mariel, ay ibang lalaki ang kasama niya. What hit me on your last story is the similarity ng pangyayari. I remembered na tumanggi siya ng weekend kasi may chores daw siya nung magkikita dapat kami ng Wednesday. Na may tan line siya. Sabi niya natusunog lang daw at naglaba dahil nagsampay siya. Naglaba at nagsampay siya. I believed her. Kahit na parang bikini tan lines ang nakita ko. Malay mo naman nakabikini nung naglaba at nagsampay. So sa story mo, nagbatangas si Jake and si Mariel. And para napagtagpi-tagpi ko lang, may mga gifter siya and may nagsisend din ng money sa kanya from abroad. Never ko nahawakan phone niya. And di niya ito binubuksan sa presence ko. Akala ko lang she likes the time together and ayaw niya ma-istorbo kami ng kahit anong chats or calls. May itinatago pala. And it seems ugali nila nung friend niya na magpaibig ng lalaki at perahan. May mga naghahanap sa kanila sa TikTok pero wala na ang mga dati nilang accounts. Kaya I was surprised na nag-send siya ng letter at kung siya nga yun, kung siya nga si Mariel nakakilala ko. Buti nga sa'yo, nakarma ka. Pakibalik na rin yung 30,000 ko. Kupal ba ako kung maniningil ako dito? Sana napapanood mo din to. Kupal ba ako at isinare ko pa ang kwentong ito? Kayo na ang humusga. Dennis. Baka pwedeng magpaliwanag si Mariel. So ayun, pasensya na, medyo mahaba talaga yung storya, but dinitalye niya for us to know what really happened. And then uulitin ko po, ang storyang ito, nag-send si Dennis po yung nag-send nito, nag-base siya dun sa lihim na liham natin last week na itatago natin sa pangalang Mariel. Yan. So Mariel po yung pangalan nung nag-send na message na may video scandal siyang kumalat daw na akala ko talaga naapi siya ni Jake doon. So sa madaling sabi, ang letter sender natin ngayon ay another Jake pero sa pangalang Dennis. Ayon. So sana naibigan nyo, sana nagustuhan nyo. Sana mag face to face silang tatlo din. No, that's not my point. Ayoko nung ganon. Hanggang sa kanina nga may nagre-request ng guest request. Ayoko. Kung halimbawa na may issue kayo, sarilinin nyo na lang. Ayan. Pag-usapan nyo ng kayo-kayo lang. Kasi po ako, ang hangarin lang naman po nitong lihim na liham ay magkwento. Ayan, magkwento na pwede nating may matutunan. Or if ever na kayo man, kung kayo man yung mga taon nandito na sinasabi ng mga
nag-send sa akin ng lihim or ng liham, ay sana may natutunan din kayo. Di ba? Kasi nag-catfish, nag-send ng video call, and una sa lahat, yung may mga karelasyon. Iyan yung yung parang, di ba? sobrang folly. Manahimik ka kayo. Ayun, anong masasabi nyo? Bigyan nyo ako ng opinion, reaction. Pwede kayong umakyat. Ayan. Ako kasi, masasabi ko dito, speechless ako. Speechless ako sobra. Hindi ikaw to Ayop ko. Hindi ikaw to Utang na ako. Kauduin ng babae. Ulol, sila bibiraan ko. Yan, tol. Kamusta? Ano masasabi mo? Talaga ako. Tayo lang. Saan ba mamakit muna dyan? Saan muna? Inaba ako Baba muna kita, impakyatin ko muna si Punisher. Okay. Ayan, so sino yung susunod? Welcome sa'yo, sino nga yun? Sinad, ayan. Putik dalawa na... Kung nung una, natawa ako doon, Reggie, pero ang galing mo Kaya bilib ako sa'yo, tol, kasi you're a good listener. Ayan, kung last week, hinahanap lang natin si Jake. Ngayon, gusto ko nang hanapin si Denise. Tatlo na nga sa akin Gusto kong makilala si Mariel. Sino ba si Mariel? Ayan. So anyone na may opinion, ayan, may opinion or any side comments dito sa ating kwento. Gusto ko lang malinaw kasi I don't want to say anything without lilinawin mo. Ako muna ang may lilinawin dahil ikaw yung unang babaeng umakyat. Kasi ako sigurado ako na si Lloyd hindi siya si Jake. At hindi rin siya si Denise. Ang tanong namin ngayon, hindi ba ikaw si Mariel? Ano? Ay, hindi pwedeng mangyari yon. Unang-una, I hate user-friendly people. Tapos hindi ko gawain yon. Ayaw ko yon. Pero yung story na ginawa ni Jake is medyo foul naman. Foul naman yung pinakalat niya yung video. Yan, hindi ko gusto yon. Pero this woman, if she's doing this, she's using men just to, alam mo yon, makaraos lang. Ate, medyo magbigay ka ng konting respeto sa sarili mo. Huwag mong gamitin ng katawan mo. Pwede kang 'di ba? Pwede kang gumawa ng pwede kang magtrabaho para lang mabuhay mo yung mga anak mo. Not this way. Not this way. Tapos ang pangit pa diyan, you use them and then you drop them like hot potatoes pagka nakuha mo na yung gusto mo. Hindi tama 'yon. Honestly, talagang nagpanting ang tenga ko nung sinabi na yung friend, tapos yung 30K. It's not how a decent woman is. Kung may respeto ka sa sarili mo, kung gusto mong buhayin ang mga anak mo, yan, understandable, hindi mo kayang buhayin that time because it's pandemic. Pero hindi tama yung gagamitin mo ang lalaki. You make them fall for you, and then you will be using them pagkatapos nun iiwanan mo. And magkakasabay? Anong klase kang babae? Diba? Yun, meron pang nagsabi dito kay Dennis na naghahanap din sa kanya. Ang pangit tingnan, and I am reacting because I am a woman. I don't want to see, hindi sa nagagalit ako dahil lang perfect ako, no. I want women to be respectable, to be respected by men.
'Di ba? Pwede naman siguro na naging sila ni Dennis. Stay with Dennis. Total nakukuha naman niya kung ano yung gusto niya. Nabibigay naman ni Dennis kung ano yung pangangailangan niya when it comes to money. Give value to him. 'Di ba? Pero yung bigla mo siyang drain up, tapos it's so obvious na you're using men to live ng yung life na hindi mo naman kaya. Right? And ang problema dyan sa ano, ang problema naman kay Dennis, Sir Dennis naman, napaka-tanga mo naman. Hindi mo nakita yung ginagawa sa'yo ng babae. Laki na diba? Hindi niya daw makikita. Hindi niya nga nakita yung mukha kasi puro dede daw yung nakikita. Nakakainis. Sa mga kalalakihan po, kapag ka gano'n naringgan nyo na ano, medyo mag-isip-isip din kayo. Oo, sabihin na natin nabubulag kayo sa katawan. Nabubulag kayo sa mukha. Pero yun bang puso na andon? So, pagka ganon, wag muna agad magbigay. Tingnan nyo rin muna kung anong... linawin. Kung nakikita nyo humihingi ng pera, wag mo rin munang ibigay yung puso mo. Wag ka muna magpa-fall. Diba? Use your heads. Hindi, alam ko 2 heads nyo, pero yung itaas ang gamitin nyo, wag yung sa ibaba. Halos lahat pala ng detalye, it helps you na parang mas makinig. No, ako kasi sobrang nahahabaan ako. Sabi ko, ano ba to? Pero in the end, lumabas dun lahat kung bakit niya kinukwento yung mga detalyeng ganon. Yun din. Ano nga ako, sabi ko, okay, kaya pala ganun kahaba yung story kasi dugtong-dugtong na siya and naiintindihan natin yung sitwasyon niya. Pero again, as for me, no, yung mga kalalakihan, mag-isip-isip muna, hindi dapat palagi na lang nagpapadala. Mag-isip din po tayo kung nakikita nyo naman yung mga red flags sa isang babae. Sa babae rin naman, pwede naman po, sige, kung if you want a partner who can provide for you, then by all means do. Pero pag nakita nyo na, wag nyo namang lokohin. Wag mong gamitin yung tao. Kasi hindi mo alam kung ano pang pwedeng ibigay sa'yo. Yeah, in the beginning, siguro pautik-utik lang or pa-konti-konti lang yung ibibigay. Pero in the long run, kung titingnan mo, kung bibigyan mo siya ng halaga, mamahalin mo siya ng totoo. Baka hindi lang yan ang ibigay sa'yo ng tao. So, stop being a user. Stop being a user. And don't use your body. Oh my God! Napakababa mo kung gagamitin mo yun just to get that and then fool other men. And thank you, Pan, para makapakit pa ako na iba. Yan lang. Bye everybody, be kind! Magsasa muna ako ng comment habang wala pang susunod na gustong magsalita. But, ayun. So, ang sabi dito, maladim po siya kanina pa to habang binabasa ko. Ayun, nandun si Lloyd. O, Lloyd. Ayun. Una sa lahat, no? Ito so far, ang the best. Pinaka-the best na narinig ko dito, Brad. Ang lupit. Totoo. Itong pinaka-the best so far, man. Tangina, dami nang gagalaiti sa ilalim, Brad. Sa mga lalaki dyan, kung may mga ganitong babae, nakikita nyo kanina yung nangyari sa kwento, base sa kwento. Red flag ang mga yun. Merong mga babae kung minsan din nangihingi, pero nagpaparinig. Guess nyo? Hindi nanghihingi pero nagpaparinig. At kung ikaw lalaki na isang yun na nga malaki ang puso o di kaya sabihin na nga natin na uto-uto, talagang yan ang kahinatnan mo. Ila si Marek pogi ka or what, tangay na, lalo na pag alam nila may datong ka, yan talaga ang sakit mo. Lalo na dito sa social media. Common yan dito, marami yan dito. Marami yan dito mga babae na ganyan. Ginagawang hanap buhay yung TikTok or yung panloloko. Hindi ko yung sinasabi na naloko ako dito or what, you know. Pero ang dami yan dito. Maraming nag-a-attempt. Meron din. Di ko kayo nakaila. Meron. Pag ganyan,
Scared na tayo dyan. I don't care kung binulot kat-kat mo yan sa akin, wala akong pakialam. Tang ina niyan, di ako magsisend sa'yo, ulol. Pareha tayo naghirap, okay? Hindi ko lang manahawakan yan. Ha? Hindi ko nga madilaan yan. Di ba? Excuse me, by the way. Excuse me. Pero hindi. Yeah. Like, yun ako po niya mo sa base sa kwentong narinig mo. That's okay. Salamat. Yun lang. Mag-ingat lang po. Yun ang po gusto ko sabihin. Minsan mga babae dito hindi nang hihingi. Nagpaparinig. Yun lang. Ako ano pito dating mo na sinabi mo. Anyway, baba na ako. Sige na, yun lang. Salamat guys. Salamat. Thank you. Baba mo. Meron na. So yun, pakitin natin last na to si Miss Beautiful Nightmare. Kamusta? Mabilis na opinion. Ano masasabi mo dun sa ating kwento? Hindi ko sure kung siya talaga, di ba? Meron kasi pwede namang sumawsal lang sa kwento. So I'm not sure. Pero dun sa kwento, I could not judge Mariel kasi nanay ako. Kung gipit na yung sitwasyon, you will do everything. Okay? You will do everything. Kung base dun sa kwento niya sa una at sa pangalawa, nanay lang siya na gumagawa ng paraan. Okay? Instead na hindi nga siya kagandahan, hindi siya pwedeng pumasok ng club o whatever situation, ginamit niya yung sitwasyon sa TikTok, yung pag-appraise sa kanya ng tao sa TikTok in a way. But, mali yung ginawa niya. Yes, we know mali yun, di ba? Especially kung totoong nagkagusto nga si Dennis, nakapanakit siya ng ibang tao na may magandang intention in a way. He missed the chance kung sakaling totoo yung guy. Tapos, basta hindi ako pwedeng magalit sa kanya kasi hindi ko naman alam kung totoo yung yung parehong kwento di ba? We don't really know if it's true. We can't judge the person if it's true happening. Doon lang sa story, kung totoong nangyayaring story yun, guys, be aware. Alam mo, may mga tao na madaling maawa at magbigay ng tulong. May mga tao din naman na minsan hindi rin gustong manloko, pero yun lang yung paraan at yun lang yung sitwasyon na meron sila. Wala tayo sa sitwasyon ni Mariel. We don't know what she going through. We don't know what she exactly having through para i-judge natin. And regarding dun kay Jake, yeah, he was also another type of person na may mali din because he used or he liked the video. Pero sa akin kasi, they are three different people na may kanya-kanyang reason at dahilan. So I could judge them, but be aware. Aware for what you learn from the story. Aware na hindi tayo dapat magtiwala kagad sa nakakasama natin. Aware tayo na hindi dapat tayo magbigay kaagad ng ganun kadaling pagmamahal at pagtitiwala. Lalo na yung pagpapapasok sa bahay natin. It's very important na hindi mo kahit na nakausap mo na sila, don't let the people enter in your house. Papapasok mo ako dyan sa inyo Kasi your house is your sanctuary of yourself. So yun yung isa pang ayoko. Isa yun sa natutunan ko. Don't let them, meet them outside or something, but don't let them in your house. It's very, lalo na ganyan, kung scammer yan, na nakapasok na sa bahay ni Dennis, it's a very big danger. So, lesson learned for that. Wala kang sound. Yun lang. Thank you. Pero hindi ako si Mariel kasi foreigner lang tinitira ko. Wala pa ako natirang Pilipino Kaya hindi ako yun kahit morena ako at may suso. Wala pa ako natikmang Pinoy. Sorry guys. Bye. Na sa lahat ng mga nagiging guest, I need to pick up my son. Ayun. So maraming salamat sa pakikinig. And I like what kung ano yung nakita, kung paano tinignan at kung paano pinakinggan ni Miss Judy. Miss Judy na ko na lang sasabihin na kwento di ba? Yun nga Kaya yung sa mga tumatawag, gustong mag-up kanina, I don't know who they are. But yung point ko lang is kung paano tinake ni Miss Judy, these are all story. Di ba? So pwedeng ginawa lang din nung nag-send sa atin ng liham ngayon para gawa ng kwento si Mariel kasi nauna nagkwento si Mariel last week about kay Jake. So pwede rin na this guy just came out of nowhere and then just create this story.
Diba? So, tama rin na naisip niya na, yun nga, yung bottom line is, wag tayo magpapaloko or wag tayo manloloko. Yun yung bottom line na, which is, we all agree naman, diba? So, next week, abangan natin kung magkakaroon pa ng sequel tong, kasi tatlo na hinahanap natin, ha? Si Mariel, si Jake, saka si Dennis. Ay, sino kaya yung susunod natin na hahanapin. Ayun, maraming salamat at ulit pasensya na. I really need to go. Maraming salamat po. Next week ulit. Magyaya pa kayo kung halimbawa gusto niyo na meron mas marami tayo. Ayan. Maraming salamat.